Okay, eto na tayo. Anong opinion ko sa latest interview ni Maymay Entrata with Boy Abunda tungkol sa kanyang revelas tungkol sa kanyang big announcement at matapang na pag-amin. Okay? Matapang na pag-amin. Bakit niya inamin? Kung gusto niyang i-private, 'di ba? May love team siya, makakasira ito sa love team nila, 'di ba? Ni Edward dahil makakasira ito sa sa love team nila ni Edward kasi syempre yung magi-imagine tayo kailangan nating kiligin, magi-imagine baka real sila, ganyan yan, nagpakatotoo si Maymay. Sinabi niya na sa atin totoo, may special someone siya kasi gusto niya maging totoo siya sa sarili niya at gusto rin niya maging totoo siya sa atin. Gets nyo? Ayaw niya kasi tayong lokohin. Gusto niya, tanggapin natin siya with open arms. At sana irespeto natin pag sinabi niyang private lang. Huwag na nating alamin kung sino ba siya, saan ba siya nakatira, mag-name drop ka. Non-showbiz nga diba? Ngayon, tungkol kay Edward, sa Mayward, meron pa ring Mayward. Wala naman sinabi si Maymay wala ng Mayward, diba? Wala naman sinabi si Edward na wala ng Mayward. Ang sinabi lang nila, magpo-focus lang muna sila sa mga solo career nila. Si Edward gusto niya mag-focus sa hosting. At talaga namang ang laki ng improvement ni Edward. Nakita ang husay niya sa pag-host. Kaya naman, kaliwat kanan, hindi siya nababakante sa pag-host. Diba? Yan, nawawala na ka na sa pag-host. Hindi siya nababakante. Lagi siyang may ganap, lagi siyang may project sa hosting kasi magaling talaga siya. Si Maymay, syempre, wala kang masasabi sa performance, sa performing niya. Acting, singing, dancing, ayan nga. May bago siyang album, may bago siyang single, at may concert siyang parating. Andyan din si Edward. Pero dahil nga sinabi ni Edward na ayaw na niya mag-perform, ayaw na niyang kumanta, nag-host na lang siya. Andun pa rin ang Mayward. Okay? Ngayon, 'di ba, sabi nyo, official love team ang Mayward. Official love team. Andiyan ang Maydon. Kinikilig sila kay Maymay at saka kay Donnie, wala tayong magagawa doon. Kung baga nararamdaman natin kilig kay Edward saka kay Maymay, ganun din ang nararamdaman nila kay Donnie at saka kay Maymay. Wala tayong magagawa doon. Kung baga sabi ko nga ang gusto ko, ang gusto mo, wag mo ipilit sa akin. Ang gusto mo, gustuhin ko. Ang kilig mo, kailangan kiligin din ako. Ang kilig ko, kailangan kiligin ka rin, di ba? Respetuhan na lang yan, di ba? Ngayon, thank you kasi sumusuporta kayo sa mga ganap ni Maymay. Kita mo naman, grabe talaga kung magsabog kayo ng Malacanang, ng Agila, di ba? Thank you, Maydon. Pero sana, kung susuportahan nyo si Maymay at si Donnie, huwag nyo namang hilahin si Belle at saka si Edward pababa. 'Di ba? Suportahan nyo si Maymay at saka si Donnie, pero huwag nyo namang sisiraan si Belle saka si Edward. 'Di ba? Kasi mabait yung dalawang bata. Wala naman sila ginagawang masama. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Sige, kiligin kayo sa Maydon, pero huwag nyo namang siraan yung dalawang bata, si Edward saka si Belle, kasi mababait naman sila. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Okay? Siyempre, pag sinisira nyo si Edward, sinisira nyo si Belle, sino ba nasasaktan? Si Donnie, si Maymay. Bakit? Kaibigan nila si Belle at saka si Edward. Diba? Ganun lang yun Respetuhan lang. Minsan kasi nalilimutan natin magrespetuhan Dahil sa kagustuhan natin, yung gusto natin na mangyari, gusto natin yung masunod, diba? Saka minsan ng social media, binigay yan sa atin ni Lord. Nilikha ang social media para mag-create tayo ng happiness, information. Information, higit sa lahat ng information. Mag-spread tayo ng positivity. Hindi positivity sa COVID in life. Makapag-motivate tayo ng ibang tao. Hindi hate, hindi fake news. Tama na yan. Ang gulo-gulo na ng mundo, ang dami ng problema. Huwag nyo nang dagdagan pa ng hate, saka fake news. Diba? Saka yung kwintas na yan, yung couple kwintas na yan,
malamang terno sila kasi isa lang stylist nila. Yun lang yun. Dahil stylist nila, iisa. Siyempre, ang stylist nila, ano din ang gamit nila, hindi naman sponsor din lang. Oh, after nila pagkalabas nila to sa I Want ASAP o sa ASAP, hubad, balik sa stylish yung suot-suot nilang damit, kwintas, iwanan nila doon, di ba? Huwag natin lahat na lang bibigyan natin ng mali siya. Okay? Pati personal nilang pamumuhay, ipinapasok na natin. Mga kaibigan nila, tayo na pumipili kung sino dapat ba nilang kaibiganin. Pinaliliit natin ang mundo na mga hinahangaan natin. Kung ikaw nga sa personal mong buhay, ayaw mo nang dinidiktahan ka, diba? Sila pa kaya? Okay? Tandaan, may word pa rin. Focus lang muna sila sa mga solo career nila. Okay? Ngayon, masaya si Maymay masaya siya ngayon. May special someone siya. Huwag na natin alamin kung sino. Yun naman ang importante, di ba? Masaya siya. Di ba? Malay nyo. Oh. Mahirap kasi, lalo na LDR pala yung kanyang boyfriend. Malayo. Good luck. Alam nyo naman ang LDR. Yan ang mahirap. Lalo na sa time. Pero good luck. Sana magtagal. Okay? Siyempre, aasa pa rin kay Edward. Charot! Diba? Siyempre, may word eh. Di siyempre, aasa ka pa rin. Diba? Pero kung saan masaya mga natin, supportahan na lang natin, diba? Yun lang, supporta. Wala naman ako nakitang sinasabing napipilitan lang siya sa love team nila ni Edward. Wala naman ako nababasa napipilitan siya sa love team at hindi siya nagpakatotoo, diba? Wala naman. Sinabi lang niya yung, siyempre, diba, kilos niya, lagi tayong may say. Pananamit niya, lagi tayong may say. Diba? Lagi pag nakikita natin siya off-cam. Ano ba yun si Maymay? Para lang pupunta ng palengke ang suot. Ano ba yan? Ang ganyan-ganyan. Yung ABS-CBN, nakachinelas lang siya kung pupunta. Diba? Lagi tayong may say. Diba? Kaibigan niya, yung mga kasama niya, ang kaibigan. Pati kaibigan niya, tayo na rin na namimili. Yun lang ibig sabihin ni Maymay. Dahil nga sa mga taong mahal niya at isa na tayo doon na gusto ni Maymay na maging masaya tayo, yung ginagawa niya ngayon tuloy, hindi na siya masaya. Hindi na siya yun. Diba? Minahal natin si Maymay sa PBB, hindi pa nga siya nagsusuklay sa PBB, minahal na natin siya. Diba? Tapos paglabas niya, gusto na natin, lagi siya nakasuklay, syempre. Naman, diba? Pero okay. Okay, salamat! Paano? Sa susunod kong video, tatalakayin natin ang never-ending na story ng kondo ni Edward. Diyos Mariosep, isang 20 years old, kung ano-ano binibintang ninyo. Ay, nakaka-stress kayo. Okay. Maraming salamat sa mga inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. Kahit ang daming-daming pagbabago sa aking YouTube channel, gusto ko na kasi kayong makausap. Gusto ko magkaroon ng communication sa inyo. At gusto kong i-share sa inyo yung thoughts ko, opinion ko. Opinion ko, thoughts ko. Ibig sabihin nun, ako to. Hindi ko pinipilit sa inyo kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala at paninindigan, kinalakihan. Kaya kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Etong ay aking pananaw at opinion. Hindi ko ipipilit sa inyo dahil magkakaiba tayo. Okay? Ngayon, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan at nag-enjoy sa video ko, don't forget to subscribe, like, at click the ring button para lagi kayong updated sa latest video ko, okay? Maraming salamat mga kamarites sa susunod na video. Paalam!